So, hello guys! Welcome again sa aking YouTube channel. Ngayong araw nga naman ay birthday ng aking Mother Earth. Kaya naman nagmalengke muna tayo. Pero bago ko na malengke, syempre pumasok muna ako sa work. So, kailangan natin pumasok sa work para wala tayong absence report. So, ayun nga, after na ng work ko, ay dumiretso nga ako sa market para bumili ng panghanda sa aking nanay. Kahit pa paano, at least, diba? Kasi nung nabubuhay pa aking mama ay lagi siya naghahanda ng basta may handa, masaya, ganun. Basta lagi siya naghahanda pagka holiday, birthday, o kahit anong kaganapan. So ayan, nag-disinfect lang ako sarili ko kasi nga may mga alaga tayong aso para yung mga dumi na nakuha sa labas is hindi mahawa yung mga dogs. Kasi hindi ko sila pinapalabas as in. Never ko pa sila pinapalabas. Kaya dito na sila sa veranda. Tumatahol-tahol. So, ayan. Prepare muna ako ng gagamitin ko. So, isa-isayin ko muna sa lilinisin. So, ayan. Inaayos ko muna yung mga tuyunan na plato. Dahil nga mag-isa nga lang tayo. So, tayo pa rin talaga maglilinis. Kasi nga, diba, independent tayo. Living Alone series. So, naka-independent tayo ngayon. Wala tayong kasama. Wala rin akong mga kasama talaga dyan. Mga aso ko lang. Tapos ako. And, mas okay na sa akin yun. Mas confident akong gumalaw sa sarili ko nang ako lang mag-isa. So, lahat ng gawaing bahay, ako lang mamamalengke, maglinis, maglaba, o diba? Para, diba, at least, alam natin kung paano mamuhay mag-isa kahit papano. So, ayun lang guys. At umpisahan natin linisin yung mga pinamili kong seafood. So, by the way, seafood nga naman kasi yung last na request ng aking Mother Earth na nabubuhay pa siya. So, ayan na yung lagi kong ihahanda sa kanya. Seafood tsaka pansit. So, hindi nga ako nakabili ng cake dahil nga hapon na at sobrang pagod na rin ako that time. And anong oras na ako niya nakating? 6 na. And then, magpe-prepare pa ako kasi kinabukasan. Siyempre, papasok na naman ako sa work. So, ayan, magluluto na tayo, guys. Sobrang mahal nung crabs na nabili ko at hindi pa siya babae. Hugasan natin tong hipon. Sobrang mahal din yung hipon na nabili ko kasi tapos ang sungit-sungit pa nung tendero. Yun lang kasi yung medyo mura ng konti at malaki yung hipon niya kaya doon ako napabili, pati yung crabs. And puro lalaki na kasi yung natira sa crabs, wala nang babae kasi pag babae kasi may aligi siya. So mataba naman yung crabs pero so kasi may maalige, tapos sa pakasungit pa nung tinderong lalaki, sabi ko dapat sa farmers na ako bumili. So, ayun nga, wala nang choice, hapon na rin. So, doon na lang ako bumili. So, bali 2 piraso na lang yung binili ko. At malaki naman siya, mataba. Pero yun nga lang, wala siyang alige. So, diba, magkano din yun? 400 plus. Tapos lalaki, dapat binabaan na lang ni kuya. Kaso ang sungit niya, sabi ko, sige yan na lang, sa susunod din ako bibili sa'yo. So, habang nililinis natin yung hipon, tatanggalin natin yung tusok dun sa may ulo niya, yung itim sa may gilid, sa may likod ng ano niya. Basta alam niyo yan, lagi yung tinatanggal yan. Tapos, syempre, yung mga galamay-galamay niya para hindi na tayo mahirapan pagka kumain. So, ilang ginagawa ko sa hipon as in nililinis ko. Dati hindi ko tinatanggal yan kasi hindi ko alam. Yung pala, pupo pala yun ng hipon. So, ayun lang. Konting bilis lang natin sa paglilinis kasi nga, gagabihin na ako pag sobrang tagal ko pa. So, ayan. May kita nyo. Kinakat ko na yung sa may ano niya, yung mga galagalamay niya. Talagang kinakat ko talaga yan para mas mabilis natin kainin yung hipon. Mas mabilis natin siyang balatan. So, ayan, nabalatan natin lahat, nalinis na natin. So, after kong linisin yung hipon, linisin ulit natin ng tubig para talaga yung mawala yung mga kung ano nakalagay na mga dumi-dumi dyan. So, ayun, habang nilinis natin ay naluto na ang crab. So, makikita nyo yan, di ko muna tinanggal yung tali kasi nga, naglilikot-likot. So, ngayon, habang pinapaano pa natin yung crabs, pinapaluto pa natin maigi, ay maghiwa na ako dito ng repolyo para sa ating pansit. So, ayan lang gagawin natin guys. Maghihiwa tayo ng pangpansit.
So, ayan, habang pinapakulan natin yung mga sangkap na ilalagay natin sa ating crabs, ang mais, corn, yellow, at yung patatas. Tapos, yung crabs naman is hinati-hati ko na para dumami siya at ma-absorb niya yung sabaw, yung mga panlasa na nilagay ko dyan dun sa crabs. Tapos, ilagay ko muna yung hipon. So, ayan, yung sabaw na yan is yung pinaglagaan ko ng hipon at nung crabs. So, habang hinihintay natin dyan, hati ko na dyan yung crabs. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga spices. So, naglagay ako dyan ng Cajun powder. So, dinamihan ko talaga yan kasi hindi mas medyo maanghang pero pampapula na rin din is seafood boil. So, ayan, naglagay din ako dyan ng paminta, asin. So, ayun yung mga nilagay ko dyan, guys. Para may lasa yung ating seafood boil. Seafood bowl. Seafood boil. Basta ganun na yon. So, dito naman guys, maglalagay tayo ng tubig, tapos yung atay ng manok para sa ating rekado sa pansit bihon. Mag-start na ako magluto ng pansit bihon. Unahin natin yung sibuyas, tapos bawang, tapos yung mga pansahog na niya. Yung atay, tapos puro tayo tapos. Basta yun, yung mga gulay-gulay na isusunod. So, ayan guys. Luto muna tayo. Ayan, nilagay ko na ang ating pancit noodle dahil nga naluto na natin yung mga gulay-gulay na niya. So, maghihintay lang tayo ng mga ilang minutes at maluluto na rin ang ating pancit.
So, ayan na ang papansit ni Mayora mo, Sheng Sheng. At kung makikita nyo na may mga tubig-tubig or medyo malabo sa gilid ng aking lutuan, ay ang moist niyan. Moist nung lutuan ko, nung electric stove natin. So, moist yan. Pag nagluluto ko, tapos pag may mga natalsik na mantika, so ganyan yan lagi. Kaya minsan, dapat pag after mo magluto, is punasan mo siya ng Joy para hindi mangamoy or hindi ulit siya maglagkit, ganun. So, ayan na. Nilagay ko na yung mga excess na oil galing sa, excess na yan, sabaw. Tapos, yung gulay na niyan. Then, yung kalahati niyan is papakain ko sa mga alaga ko. Since nga nag-aantay pa sila kanina pa. So, ayan, kalahati lang yung niluto ko dyan na pansit bihon. At sobrang dami niya. Hindi na kaya yung sahog ko. At imbes na madami yung sahog, na parami ata yung pansit bihon. So, pali 2 banig lang yung nilagay ko. Yan yung sobra nung birthday ng tatay ko. So, yan, nilagay ko kasi nga, hapon na nga ako na malengkit. Hindi ako nakapag-prepare kasi akala ko, lalabas kami ng mga pinsan ko at kakain kami sa labas. Pero yung isa, may exam, kaya naman, nagluto na lang ako dito sa condo. At lalabas na lang kami susunod pag available na yung 2. So, ayan guys, halo-haloin natin at malapit na tayo magkanta ng happy birthday kay mama. Eto na guys, yung nauna natin niluto na crabs, hipon. Actually, kulang nga yan ng tahong at wala pang pusit kasi nga mahal ang seafood. Kaya na lang yung binili ko kasi nakabudget din tayo at huwag mo nang lalagpas ng mga 2,000. So, nga nasa 1K lang yung nagastos ko dyan. And so, ayan lang yung seafood natin. Hindi natin masabing seafood boil. Basta may seafood, okay na yan. May shrimp man o may crabs, okay na yan. Kasi ako lang din naman nakakain, guys. So, ayan, hahanguin na natin yung ating seafood boil at maghahain na tayo, guys. So, ayan, may nakikita kayong alige pero hindi ganun karami. Pero mataba yung crabs. Birthday, Mama. Happy 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 birthday, dear Mama. Happy birthday, Mama. Happy 52 Happy 52 birthday, Mama Jo. I love you. Kakain na! Yay! Thank you, Lord, sa araw na ito. At
binigyan ako ng blessings. And more blessings to come. Healthy life, wealth. Ako na magpipray at hingi ng wishes sa mother ko. Na nasa inyo na, nasa langit na. And kung ano man yung wish niya ng last, naway matupad lahat-lahat yan. Yay! Kainan na! Happy birthday, Mama! I love you! Mwah! Siyempre, kakain tayo. Kaya natin magtali ng buhok. Yay! It's nice to... Let's eat this first. Perfect. Oh. Oops! Di mawala ang Sunmig beer. Siyempre. Ako lang naman mag-isa dito eh. Oh! The best. Happy birthday, Mama Joy. Yummy.